yun, good morning, 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 good morning mga katambay. So, ang petsa pala natin is February 3, 2026 sa oras na 9:35 na ng umaga. So, yun. Yun. So, yun. Magtitimpla muna ako ng kape. Palagi na itong may tubig sa loob. Palagi na itong may tubig sa likod. Itong coffee maker na to. Pagkagamit namin kasi, nilalagyan na ng tubig. Yung siyempre yung na-filter na tubig So, yun mga katambay, at init na yung kape. Then, binabalan yung kaldero ng kanin. Ang tigas na ito pagka nilinisan. Mag-ano pala ako. Plano ko dapat, mga katambay, yung hambang naggagawa ko ng kape, magluluto ko ng noodles. Kaso, may biglang tumawag na sa akin. Sabi ko, ay kinausap ko muna, entertain ko muna yung tawag. Tapos yun, kaya hindi ko na napakita sa inyo mga katambay yung pagre-ready ko.
Pero but anyway, magluluto pa rin ako. Total, hindi pa nagigising yung kasama ko sa pag-alis. Hindi kasama doon sa kabilang bahay. Kasama ko lang aalis ng bahay dito sa Novaliches. So yun, hanap ako ng kaldero. Yan, kaldero. Tapos magluluto ko ng noodles. So wait lang, malitong kaldero na to. So yun, okay na. Ito na tong kaldero na to. Okay na siya. So yun. Andayin na lang maluto to. So yung mga katambay is luto na. Okay na siya. Ano pala tinotong ko siya? Yung noodles. Ganto talaga ako magluto ng noodles, mga katambay. No, tinotong ko siya. Sa inyo, kung luto nyo. Yung sa akin, ganto luto ko. Mas masosi pa nga yung gantong gantong luto. Mas masosi pa nga eh. So yun. Tapos hugasan ko na yung tong. So yun. At tapos na. Babalik lagyan ko na ng ingredients.
Okay na mga katambay. So, ayun. Doon ko na haluin mga katambay. Dito sa hideout ko, sa pwesto ko sa dulo. May isi-share pala ko sa inyo mga katambay. Yung sa bahay namin sa Kamarin, palibasan, nandun lang kasing mother ko. May nagtapon ng ketchup sa harap ng gate namin. Yung gate namin kasi, tsaka yung pintuan namin, halos magkatabi na. Ano kami, isang compound kami. Bali 8 lupa yung hati doon, 8. Ano yun ito, 40 square meter, tapos hinati sa 8. Tapos yung tatlong nasa harapan, nagbigay ng tag 1 meter ng right of way. Pero sa second floor, wala ng right of way. Itataas na lang yung bingga. So, yun. Basta hindi ko alam kwento dun. Ang nangyari, yung part namin, nasa harapan. Tapos, tiyahin ko, nasa likod namin. So, since mag-isa yung tiyahin ko, pinamahala sa amin yung lupa niya. So, pinatayuan namin kasama sa amin, kasama sa tiyahin ko. Nagpapadala na lang tiyahin ko. So, yung ganun nangyari. So, pinatayuan namin. Sabi ng tiyahin ko, i-share na lang, walang pader ang gitna. Hindi share na lang. So, madalit sabi. Yun nga, kinalabasan sa malaking bahay. Pero, sa second floor, mukhang magpapadel doon. Pintuan lang yung yung pagitan. Ewan ko ba sa property ng nanay ko. Actually, property na ng tiyahin ko yun. Naging sala na namin kasi gusto din ng tiyahin ko yun, gawing sala. Ewan ko ba naman, tumawag yung mother ko sa amin dito sa Novaliches. Tinapunan daw ng ketchup yung harapan ng pintuan namin doon.
Ewan ko ba kung bakit. Isang compound lang kami. At iisa lang may galit sa amin doon. Iisa lang. Yung nasa dulo, tsaka yung nasa dulo, tapos yung nitong dulong katabi, bakante. Yung pangalawa sa dulo. Doon. Yun lang naman may galit sa amin. So, na-share ko na to sa previous vlog ko na about nga doon. Siguro, nagigante na walang dahilan. Akala nila sila ang tama. Ano sila, iglesia sila. Hindi ko nila lahat ng iglesia dito sa mundo. Hindi ko nila lahat. Nasa tao pa rin yan. Kahit anong reliyon mo. Kung hindi maganda ugali mo, nasa tao na yan. Wala na sa reliyon yan. So, ayun. Malulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako. Dahil kung tutusin nga, mga magulang na lang namin may sama ng loob. Pati kami magpipinsan, tinatalo. So, doon ako nalulungkot. Tapos, etong kapatid ko pa, dumagdag. Sobrang lungkot ako, sobrang stress, sobrang pagod. Naiyak na lang ako sa kama ko. Kasi sumabog na ako. Nagdasal ako sa Panginoon pagtapos kong umiyak. Sabi ko, Lord, guide us. Nanay ko, mga kapatid ko, ako, gabayan nyo. Sana huwag nyo kami pahintulutan masaktan, sabi ko. So, nag-usap sila ng kapatid ko, tsaka ng mother ko. Hayaan na lang. Hayaan na lang.
pagka wala naman masamang ginagawa or physical, hayaan na lang. Ako, wala akong pakialam kung magsisigaw ka man dyan, magalit ka man, magtambucho ka man sa galit, mag-almalit ka man sa galit, wala akong pakialam. Basta wala kaming tinatapakan na tao. Labas kami dyan, wala kaming pakialam dyan. Kung may galit man sa amin ang isang tao, hindi na namin problema yon. Problema na nila yun. Kung magkasakit man sila, kagagalit nila sa amin, labas na kami dun. Sila man na may problema dun. So, kamuntikan ko ng humingi ng advice sa pastor namin dahil doon sa magkakamag-anak, magpipinsan. Kamuntikan na, pero hindi ko ginawa kasi ipapahiya ko sila. Hindi ako ganung tao. Kahit masama na yung ginagawa sa amin, tahimik pa rin kami. Hindi kami bumibuelta. So, yun lang. Kagabi lungkot na talaga ako. Naghalo-halo na. May pagtatanggol ko sila, oo. Sa dasal, sa salita ng Diyos. Sa panalangin, doon ko sila may pagtatanggol. Pero, pagtanggol na pisikalan, hindi. Dati, gawain ko yun. Oo, aminado ko. Gawain ko yun nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Gawain ko yun dati. Pero, nung nakakilala na ako kay Lord, naalis na lahat sa akin. So, kung nanonood man kayo, mga kamag-anak ko na yun, kung sino man yun, kilala nyo na kung sino yun. Ang Panginoon Diyos na ang bahala sa inyo. So, yun lang maiko-comment ko. Ang Panginoon Diyos na ang bahala sa inyong lahat dyan, sa mga nang-aaway sa amin. So, yun. At tuloy ko lang tong kain ko.
Sa bayaw ko naman, sa asawa ng pinsan ko. Labas na tayo dun, bayaw. Kung tutusin nga sa amin magpinsan, labas na kami dun eh. Mamagitan na lang kami. Nakikita ko, nung binate ko bayaw ko, asawa ng pinsan ko, sumamatingin sa akin. Sabi ko, anong problema? Hindi ko inisip na na-adapt niya yung problema ng mga magulang namin or mga magulang ng pinsan niya na tsahin ko. Kasi magulang may problema eh. Dapat mamagitan lang yung magpipinsan. Hindi yung pati magpipinsan nagtatalo-talo. Pangit yun. Ang sinabi sa ito, nakita ko lang to sa Bible. Ang sabi sa Bible, huwag mag-aaway-away. Kumbaga magmahalan. Kung may hindi maganda na gawa yung isa, hayaan na lang. Yun nga, inahayaan na lang namin. Halimbawa, yung hindi ginawang maganda ng mag-asawa, magulang niya, huwag na mangialam yung anak at huwag nang didawit pati yung mga anak ng kabila. So, pinagdadasal ko pa rin sa Panginoon Hesus na magkakasundo na mawala na yung alitan nila sa amin, mawala na. At yung tsuhin ko, yung bagong asawa ng tiyahin ko, magbago na. Yun ang pinagdadasal ko palagi. Kasi isang compound lang kami. Iisa lang. Isang compound lang kami tapos ganyan pa. So, anong sasabihin ng mga tao sa amin? So, ayun, dun lang ako nalulungkot sa part na yun. At nung unang araw, ako pa nadawit sa nangyari. May sinasabi daw ako na wala naman ako maalalang sinabi ko. Ang sinabi ko lang, baka ganyan, ganito. Okay, sige, para malinawan sa mga bago lang sa channel ko, sasabihin ko na. Eto na.
nung okay pa kami lahat. Nung mother ko, tsaka yung bagong join ko, hindi naman sagutan, kumbaga nagpapa-finish kami ng bahay noon. E di kumuha ng pintor yung tiyan ko, yung kapitbahay ko rito. Nagpipintura siya doon. Yung join ko naman, sinabi sa pintor namin na pwedeng screen coat to kasi ganto ganyan. Hindi ko naman alam ang dahilan at hindi ko na inalam. So, sabi ng pintor namin, kayo mag-usap ng mother ni Conan. Ganon ang pagkasabi. Yung pangalawang tune ko, may skin coat na nga, tinektikan, tapos skin coat uli. So, madali sabi, dumoble ng trabaho. Dumoble. So, nalaman ng nanay ko yun. Doon nagagalit yung nanay ko. Hindi naman sumisigaw mother ko. Kumbaga, may naon lang siya. Sabi ko, sabi din namin, hinahon ka lang. Sabi namin ganun. So, ayun. Hanggang sa naglilinis na kami na mother ko dun sa bahay kasi tapos na. Sumugod yung tsuhin ko na medyo laseng. Sumugod, buti hindi nakabukas yung gate. Sumugod. Di yung mother ko doon na nagpakawala ng ingay para marinig ng isa kong tiyahin yung sa barangay. Di yun, bumaba yung tiyahin kong tiga barangay. Umawat. Ako hindi makaawat yun kasi nagtatapon ako ng basura sa labas yun. Sa labas ng compound namin, inaayos ko yung mga basura. Pumasok ako kasi naririnig ko yung tension eh. Namagitan lang ako. Tapos yun, binaliktad nila ang istorya na kesyo daw yung nanay ko ang unang nakipagsigawan. Ang galing. Iglesia pa yun pero ganun ugali ng babaliktad ang istorya. Hindi ko nila lahat ng iglesia kasi may mga kapitbahay akong iglesia, mababait naman. Sa labas man o sa loob mababait naman. Hindi ko nila lahat. Kasi sila yung tiyahin ko, yung mga pinsan ko. Yung laki kasi sila sa squatters area. Sa totoo lang. Yung join ko,
ano yan eh, tiga Iloilo yan eh, kaya alam kong warplek din ang ugali. Hindi ko nila lahat ng mga tiga Iloilo kasi may mga classmate din akong mga tiga Iloilo. So, yun, nagsosolo yung tiyahin ko. Hindi pinapansin ng mother ko kasi ang sakit nga ng ginawa nila. Nang baliktad sila ng istorya. So yun, kinabukasan yun, nung house blessing, kinat ko na yung ibang kwento kasi masyado mahaba. So yun nga, hanggang yun sa yun, tinatarantado na kami, nilalagyan ng ketchup yung pinto, kung anong ginagawa, tinitignan ako na masama, pati yung kapatid kong isa, ganun din. Yung tumitingin na masama sa akin, tsaka sa kapatid ko. Asawa ng pinsan ko yun, balibayaw ko yun. So, yung bayaw ko na yun, simula sa pool, okay kami yun. Dikit kami yun. Nagtataka lang ako kung bakit nung nagtalo-talo yung mga magulang namin, pati siya nakisali sa hindi niya ako kinikibo, hindi niya ako, kumbaga wala na yung dating close. So hinayaan ko hanggang sa yun nga, tinapunan uli ng ketchup yung ewan ko, hindi ko alam. Pero pinagdasal ko na yon lahat sa Panginoon Diyos. At Panginoon na lang bahala sa kanila. Although iglesia sila, hindi sila nagpapaano dun. Kasi ang ama ng Panginoon ang pinapakinggan nila. So, ganun din, ipagdasal ko din sa ama na ganun. So, yun lang kinakasama ng loob ko. At yun, ubusin ko na tong kape ko. So, sa sinasabi nila, lalo na ng kapatid ko, kagabi kinausap ako. Ay sabi sa akin, tumigil na sila. Ikaw na lang naggagawa ng gulo. Sa isip-isip ko, hindi ko na sinabi sa kanya, baka magalit ba sa akin. Sa isip-isip ko, tinatarantado na kami. Tinitira na kami ng patalikod. Kaya hayaan. Oo, ang hayaan. Pero pagka na may mga pamangkin kasi ko na bata pa,
Niisip nila baka i-brainwash nila. Sumama din loob sa amin ng mga bata. Sa isip-isip ko, kahit ganun man sitwasyon, hindi naman siguro gagawin ng mga pinsan ko yun sa mga anak nila. Yung magtanim ng sama ng loob sa amin. Ewan hindi ko alam ang ugali. Sana nga wag. Sana nga wag. So, yun lang. Tapos na ako almusal at kape. So ayun mga katambay. Dito na ako magpapaalam. So, ang oras natin ngayon ay ano bang oras natin ngayon? Ang oras natin ngayon ay 9:30 na ng umaga. Sa petsa na February 3, 2026. So yun, abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless and then bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi kang magdasal at kahit anuman unos o pagsubok sa buhay, wag kang susuko. Laban lang. So ayun at bye-bye.